DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang simbahan may moral nga obligasyon nga tamdon ang mga isyu sosyal nga nagatublag sa iya mga tumulo. Mga isyu sang kubos nga sama-sami hindi mabatian kag mahatagan sang igdalupangon. Sa sininga kahimtangan, ang simbahan amo ang mangin tingog sang kubos kag mangin instrumento para mapalabot sa mga natungdan kag mga ahensya sa gobyerno ang problema sang katilingban. Nagahatag sang mga pagtulunan sa mga tumulo sa ila katungdanan bilang mga binunyagan nga mangin instrumento kag mangin tingog sang kubos para sa pagbag-o sang katilingban. Amo ini ang sadsadan sang aton programa Tingog sang Kubos. Kag karon, yari ang inyo mga alagad. Tingog sang Kubos. Hanggat may isang nagugutom, hanggat may isang nauuhaw, hanggat mayroong mga puso. Mayong aga sa aton mga kauturan. Welcome sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation. Kamusta na ang aton nga mga kauturan all over the Diocese of Bacolod kag sa malabutan sa sining waragwagan DYAF 1143 CMN Bacolod. May 29 kadasig lang no, Friday nga daw sang aton nga pagpangalagad. Actually, katapusan ini nga Biyernes sa sining bulan sang Mayo tuig 2026. Nagkasakit. Mga ka-AF, sa gihapon, ini ang inyo alagad, Raymond Pandanduyan, ang aton nga Executive Director, na basi manging kaupod man aton karon, and at the same time, para sa aton ang mga viewers, kag listeners, no, sa aton ya radio, no, kay nakabalik ni kita on the air, although, medyo limited pa ang power naton, no, but nevertheless nagbalik na kita, no, sa kahanginan kag good morning, no, sa aton iya nga mga listeners. At the same time, sa aton nga mga viewers, maayong agaman, no, sa inyo nga tanan. No, ti ang aton nga executive director, no, ang nangonon ta basi manghin kaupod man siya naton diri iya sa aton nga pagpangalagad sa sining Biyernes nga edisyon sang aton nga programa. Basi makibot ka mo nga, Biyernes ara sila, no, nagbalik na kami, no, sa 5 days the work quick, no, may opisina na iya kita sa Caritas Bacolod Social Action. At the same time ang bilog nga Bishop's House bukas na iya kada Friday. Okay, sige mga ka-AF, ano? So don't forget to like and share sa aton yung Facebook page. Kag i-try nyo ang aton nga YouTube channel mga ka-AF. No? Okay, live kita, mag-comment, no? And at the same time, i-share ang aton yung Facebook live, no? Para mas madamo pagid ang aton nga malabutan. Okay, sige mga ka-AF, mangayo na lang ko dahil pasensya sa inyo nga hindi ko makapalawig, no, until 10 AM lang kita kay tungod may ara pa kita, no, alas 10, no, may ara kita sang
Zoom meeting, no? Particular na sa aton iya ginauyatan nga program nga mo iya ang Justice and Peace. But anyway, mga ka-AF, no, padayon kita sa gihapon, no, nga mga dala sa inyo sa mga issue kag topiko nga kung saan diin nagapiktar sa pagpangabuhi isang tagsa-tagsa ka Kristiyano, and at the same time diri lamang mabatian, diri lamang makitaan sa aton iyawaragwagan ang panindugan sang aton simbahan bahin sa mga issue nga nagaluntad sa aton komunidad. Before kita mag-proceed sa pila naton ka mga talakayan, mga ka-AF, mahatag kita na no, sang aton ya Gospel Reading of the Day. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno sa kay San Marcos. Nagkadto si Jesus sa Jerusalem, nagsulod sa templo kag nagpananaw-tanaw sang tanan. Tungod kay si Romna, naglakat siya upod sa 12 ka apostoles pakadto sa Betania. Pagkaaga nagbalik sila gikan sa Betania kag gingutom si Jesus. Nakita niya nga sa unhan ang isa ka madabong nga higera. Gani nagkadto siya sa pagtan-aw kung may makuha siya nga bunga. Sang digto na siya, wala siya sing nakita nga bunga, kundi mga dahon lamang. Kaya hindi yadto tigbulungasang higera. Si Jesus nagsiling sa higera, kutob karon wala na gid sing may makakaon sa imo bunga. Kagang iya nga mga gintutunan nakabati sini. Sang pagkaabot nila sa Jerusalem, si Jesus nagsulod sa templo kag iya ginpanabog ang mga nagapamaligya kag nagapamakal sa sulod sang templo. Ginpamaliskad niya ang mga lamesa sang mga manugbaylo sang kwarta kag mga pulungkuan sang mga nagapamaligya sang salampati. Kag iya gindumili sa tanan ang paglaktod sa templo nga nagadala sang bisan ano nga mga butang. Dayon nagpanudlo siya sa mga tao nga nagasiling. Nasulat sa kasulatan nga ang Dios nagsiling, nga akon balay pagatawgon nga balay. Ang nga pala nga muyuan para sa tanan nga mga pungsod, pero inyo iniginhimo nga palanaguan sang mga buyong. Ang pangulo sa mga pari kag mga manunudlo sang kasuguan nakabati sini. Gani nagpangita sila sing mga pahito sang pagpatay sa iya ugaling nahadlok sa iya. Kay ang tanan nga mga tao natingala sang iya mga pagtulunan. Sang sirom na sa Jesus kag ang iya gintutunan nagwa sa syudad. Aga pagid sa madason nga adlaw, sang pag-agi nila liwat nakita nila ang higera na laya tubtob sa iya gamot. Nadumduman ni Pedro ang nahanabo, gani nagsiling siya kay Jesus, manunudlo, tanawa ang higera nga imo gin pakamalaot nalaya. Si Jesus nagsabat sa ila, dumduman ninyo ini, kung may pagtuo kamo sa Dios, sarang kamo makasiling sa sining bukid, halin ka diri kag maglukso sa dagat. Kung wala kamo nagapangduha-duha sa inyo tagipusoon, kundi nagatuo nga ang inyo ginasiling, mahanabo matuman ina sa inyo. Gani nagsiling ako sa inyo ginapangayo sa pangamuyo, magtuo kamo nga inyo na ina na baton, kag initanan ihatagid sa inyo. Kag kun kamo nagapangamuyo, patawaran ninyo ang mga nakasayop sa inyo, agod nga ang inyo amay sa langit magapatawad man sa inyo nga mga sala. Kung wala kamo magapatawad, hindi kamo pagpatawaron sang inyo amay nga yara sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Mga ka-AF, no,
ang aton nga pagpamalandong ibutang tanan na karon, no? Particular na sa pila naton ka mga talakayan kay very timely man, no? Ang aton iya subong nga gospel sa sini nga adlaw sa nagakalatabo diri sa aton nga pungsod, no? Madamo usang nagapakuno-kuno, kadamo usang nagahambal sa ngalan sang Dios, no? Pero lain iya ang ila nga action, no? So ibidira kita karon, iaangot naton siya nadala na iya sang aton nga pagpamalandong nung aton nga topiko. But before that mga ka-AF, no, makadto kita anay lantawon naton, no, kun si tropical storm Duming kun diin na siya dapit mga ka-AF, no, paagi iya, no, sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration ukon pag-asa. Yung binabantayan natin na bagyo, itong tropical storm. Di lang gid kay wala ko gali ma-off ang isa ko, di lang. Wait anay. Doon na ni anay aragali ano. Okay, sige. Ari na ang pag-asa mga ka-EF. Magandang umaga. Kanina nga pong 12:30 a.m. ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility yung binabantayan natin na bagyo, itong tropical storm na may international name na Jangmi. At dahil nakapasok na po ito ng ating PAR, ay tatawagin na po natin ito sa local name na Domeng. Si Bagyong Domeng po ay huli po nating namataan sa layong 1,345 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Tropical storm category po ito, may taglay na hangin na aabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, hindi pa po ito direkta nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit yung buntot lamang po nito o yung trough, ito po yung magdadala ng mga pag-ulan at makulimlim na panahon dito sa may Eastern Visayas maging sa may Caraga region. Aside naman po dito sa minomonitor natin na bagyo ay yung southwesterly wind flow o yung paunang ihip nitong habagat ay magdadala rin na maulap na panahon, kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito naman po sa may Palawan, maging sa may western sections ng Visayas and Mindanao. Asahan nga po natin yung katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan dito po sa may western Visayas, Negros Island region, maging sa may Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, maging sa may Lanao del Norte. So doble ingat pa rin dahil posible po itong magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Other parts of the country naman po, kahit may bagyo po tayo, no, magiging mainit pa rin at maalinsangan, lalong-lalo na po sa malaking bahagi naman ng Luzon. So meron pa rin po tayong matataas na heat index ngayong araw. Base naman po sa ating latest forecast track and intensity, ito pong si Bagyong Domeng, meron po siyang lawak na aabot po ng 800 kilometers. Ngunit malayo po ito sa ating mga kalupaan. Kung mapapansin nyo nga po, mababa yung tsansa na ito po'y mag-landfall. At sa nakikita natin, ito nga po'y mag-northwestward at mag-northward over the forecast period at mag-stay po siya dito sa may area ng Philippine Sea. So sa nakikita natin, no, within the next few hours ay maaaring mas lumakas pa itong si Bagyong Domeng, maging severe tropical storm, possibly by 2 p.m. at maging typhoon category naman po bukas araw ng Sabado. Nakikita din po natin na hanggang typhoon category lamang po ito habang binabaybay ang Philippine Sea. At pagsapit naman po ng Sunday ay north-northward o northward patungo naman po sa may Japan area. Makakalabas po ito ng ating Philippine Area of Responsibility possibly po by Monday. Ngunit
Kahit malayo po ito sa ating mga kalupaan, ay maaari po itong magdala ng mga pabugso-bugsong hangin at meron din po itong epekto sa ating mga karagatan. So expect po natin dito sa may eastern seaboard ay magkakaroon po tayo ng mga masungit na panahon and also yung matataas na mga pag-alon. So possibly magkaroon din po tayo ng coastal gale warning dito po sa may extreme northern Luzon over the weekend. At aside po dyan, may indirect effect din po ito sa ating panahon sa susunod na 4 na araw. So ano nga pong direct or indirect effect nito sa ating panahon? Maaari pong ma-enhance o mapalakas nito yung southwesterly wind flow o kumbaga kanya pong possibly po magkaroon ng mga pag-ulan dulot nitong paunang ihip ng habagat. So possibly tomorrow ay magkaroon pa rin po ng epekto yung southwesterly wind flow dito sa may Palawan and western sections of Visayas and Mindanao. But starting Sunday hanggang sa Tuesday ay meron ng enhancement o kumbaga kanya nga pong hihilahin yung hangin patungo dito sa ating landmass dahil malakas nga po ito na bagyo. So dahil sa paghila nitong bagyo sa ating southwesterly wind flow, maaaring makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan yung mga kababayan natin dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Nakikita nga po natin, no, even dito sa may Luzon area, sa may Metro Manila even ay makakaranas po tayo ng mga malawakang mga pag-ulan, especially by Monday and Tuesday. So sana paghandaan po natin ito kung meron po tayong kailangan ayusin sa ating mga bahay, yung mga gutter natin o mga bubong na merong mga sira ay i-take na po natin itong chance na ito ngayon para po ay ayusin na po natin yung ating mga kabahayan. Dahil posible po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil dito sa enhancement ng southwesterly wind flow. Para naman po sa ating pagsimula ng ating rainy season o yung ating habagat, no, nakikita natin within the next few days, possibly by first week of June, ay magdeklara na tayo ng simula ng ating habagat. At para naman po sa magiging severe winds, no, sa nakikita natin, mababa naman po yung tsansa na magkaroon tayo or mag-raise tayo ng wind signals. Pero yun nga po, meron pa rin pong pabugso-bugsong hangin. Simula bukas, meron na po sa malaking bahagi ng Visayas and also sa may parts din po ng Luzon and Mindanao. And also dito rin po sa Sunday, no, especially sa may extreme northern Luzon area, ay malalakas po yung ating mga hangin dyan. Para naman po sa ating heat index, ito po yung natala natin kahapon ng alas 6. Okay, sige mga ka-AF, so amuyad to, ang lakat ng panahon, ti preparar, no? Although hindi man siya makaigo diri sa aton maglandfall, pero expect na naton ang mga ulan, no, nga magatuga iya sang hambal ga isang pag-asa, no, basi may mga baha-baha nga matabo iya sa aton sumagpanglimpyo na kita, no, sang aton iya nga mga atop, no, and at the same time mga aton bala nga mga kalug, no, limpyuhan na muna sa Sunday man, no, sa tuloy Sunday daw mang plaster-plaster na tayo sa aton nga mga atop to, no, pangkapul-kapulan ta guro ang managa tululo sa aton iya nga mga atop. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-AF, before kita ma-proceed sa may naton nga talakayan, tiari lang nga nayo, particular na ang estimated oil price update naton Friday nga adlaw, no, kahalin iya sa may DOE, no, kung makita nyo yung mga ka-AF, no, muna nga atong ginabantayan subong, no, kay of course, no, daw wala niya chance nga magbalik, no, ang presyo. No, pero ariw no, ang oil price update naton mga kay from DOE, basi makita niyo yung graphics, makibot ka mo, no. Gintestingan ta lang niya, no, ang pila iya ka namang ginatunan-tunan taman, particular na no sa EI bala, no, ang mga ka-EF, no, basi magabal ko do anime no. But anyway, mga ka-EF, as of May 29, 2026, may posibilidad nga maganubo ang presyo. Ati good news ni para sa aton iyang mga drivers, no, particular sa mga POJs naton. Ang diesel gina-estimate nga maganubo sa 750 to 775 per
liter, no? Ang gasolina gina-expect, no, nga mga nubo 4 pesos to 4.30, no, pesos per liter. And at the same time, ang kerosene o kon gas, no, nga ginagatong naton iya sa aton nga pagluto, no, ginabutang sa mga kingkikon sa mga uma-uma, gina-estimate, no, nga may ara sang pagnubo 850 tub 880 mga ka-AF. So, the good news, ano, kung mapadayon siya, nga may price movement, pero downward, o kung pagnubo iya sang presyo. At least, no, makagulo ginawa kita, particular na ang may mga salakyan, kag of course, ang aton nga mga public utility jeepneys. Tingog sang kubos. Okay, sige mga ka-EF, do kadamo sa mga kwanato, no, ginatamyaw talang gali, ano, sang ika-8, no, nga Episcopal Anniversary, 8th Episcopal Anniversary, no, ni Most Reverend Louis P. Galvinis. No, si Bishop Louis actually, no, obispo sang Kabangkalan, mga ka-AF, ti 8th Episcopal Anniversary niya, do kadasig lang, no, pagdulong naton bla sa iya sa may Kabangkalan nga kung sa diin, no, nangin obispo siya kag digto ang iyang first assignment ti subong, no, by August 11 mabalik na siya diri sa Bacolod kag mangin, no, obispo iya sang Diocese of Bacolod. So happy, no, happy and blessed 88th, no, Episcopal Anniversary sa kay Bishop Louis Galvinis. Tingog sang kubos. Mga ka-AF, no, ang isa ka mga pahapyawan ta na lang niyo, particular na bala na ang pagpangutod sang mga hardwood mo. No, hardwood mga ka-EF, digto iya sa may Metro Manila to pave way for ginahambal nga development nga ginatawag, pero ti ang Greenpeace na nagpahayag, kag of course kita mga environmentalist, no, amo ni ang treatment bala permi, no, sang aton iyang gobyerno, no, kag sa concept sometimes ang development nga ginatawag nga ang pagpangutod sang kahoy islan mo sang konkreto o kon ginatawag naton nga kanupi, no, nga konkreto, butangan mo da expressway, butangan mo da dalan, amo niya ang concept, no, nga sang development sang aton nga gobyerno. But sa aton nga mga environmentalist, ang pagpananom sang kahoy itself to mitigate sang climate crisis, ako lang pag-protect sang kahoy to mitigate the climate crisis, isa iya kinakabig naton nga development. No, hindi iya ang pagpangutod kag pag-replace nimo sang infrastructure o kon kanupi made of, no, steel and concrete o kon mga dalan. O sa mo niya ang aton paglantaw diri mga ka-EF, no, kay ti wala, no, wala iya sang bagay nga maka-replace, no, sang trabaho sang aton kakahuyan. No, tiyamak mo pang-utdon mo iya, no, masubra gatos pang-utdon mo kay ti butangan mo ya sang isa ka structure. No, sa iba niya nga pungsod, ginabaw earth na siya. Kay kadugay, magpadako, isipon mo 50-year-old nga mga naratres, no, 30 years old nga mga naratres, in the guys, nga ti kunot doon siya, islan man na, no? 100 o 100,000 kada isa ka puno. Pero ti malawig nga panahon mga ka-EF, no? Ang pagpatubo kag pagpadako sang kahoy. Kanting ko na muna, no, ang concept sang DENR, titani ang kakahoy ang aton din kabukiran, buta na sang kahoy, no, kay kanamo-damo sang ginpang-utod nga mga kakahuyan, no, in the premise nga islan siya, no, sang ginatos man kakahoy sa kabukiran, pero di lang tawa bala, no, ang aton nga forest cover gamay na lang, jutay na lang, no.
hindi ko ni malipat ang iniman nga tabo, hindi lamang na sa may digto sa may Metro Manila. Diri sa Bacolod na tabo man na. Ang diribla sa Old Airport, nga mga kahoy nga ginpang utod to, nga ginutatan man lang gani, kay isla nila iya sang waiting shed. Nga pwede man lang nga butangan mo sa dalom sang waiting shed ang kahoy ara pagyapon nagatindog pero ang konsepto bala sang development kaya tawag nga ang kahoy nga absorb sang carbon dioxide, nagahatag sa aton shade, nagahatag sang kabugnaw sa palibot, and at the same time nagapugong sa mga baka, nagasuyop sang tubig, siya na nagapreserve sa aton. Amoy ang ginapang utod naton, in the guise of development. Tinatawag na iya sa mga environmentalist, kadumduman ko na sa una, iniya developmental aggression. Sa kabay pa mga ka-EF nga maka-learn kita sang sinibala nga mga hilikoton para maproteksyonan naton ang aton nga environment. Kaya hindi manigar climate crisis. Kung magsulod ang tig-ululan, grabe naman iya ang baha ti subong. El Nino. Super El Nino. Kulang kita sang tubig. Hindi na magkulang tubig kay ang atong kabukiran. Kalbo na. Okay, sige mga ka-EF. So mahatag kita na isang pila iya ka mga pahanumdom. Then after that, mabalik kita sa pila naton ka mga talakayan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Ang inyo estasyon sa kahanginan, DYAF 1143, nagapatigayon sa adlaw-adlaw nga tanan sang iyang misyon sa pagpahibalo sang mensahe sang simbahan. Kag ang DYAF nagatinguha nga makalambot ini sa halos tanan nga pwede niya malambutan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental o kung hindi gani sa bilog nga isla sang Negros. Para sa inyo nga bulig, kag kung anuman ang inyo matanyag nga bulig kag suporta sa evangelizing mission sang DYAF 1143, mahimo lang ninyo personal nga madulong sa Waragwagan sini nga yara na hamtang sa second floor sang sini nga building, corner San Juan Rizal Street sa siyudad sang Bacolod. Ang estasyon sang DYAF yara na hamtang sa kilid sang Bishop's House. Mahimo man kamo makapanawag sa telepono 4705-0428. Kag mahimo man kamo makatawag sa cellular phone 0906-453-1921. Kag ang pinakamadali nga mahimo nyo himuon amo ang pag-scan sang QR code nga inyo makita sa inyong mga screen sa karon. Para sa inyo bulig, sa liwat, mahimo lang magpanawag sa cellular phone number 0906-453-1921 o kung magdial lang sa inyong mga landline 475-0428. Madamo gid nga salamat. Sang Kubos, magapalayag sa kahanginan, alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga, Lunes, Miyerkules, kag Biyernes. Inidala sang Caritas Bacolod Social Action Center. Magabulig sa mga kubos kag sa paghatag igdalupangod sa sosyedad. Ini ginapangunahan nanday Sir Raymond Pandanduyan kag Reverend Father Julius Espinosa.
alas 9 sang aga hasta alas 10 sang aga, Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Tingog sang Kubos. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Tingog sang Kubos. Balik kita mga ka-AF diri sa aton programa Tingog sang Kubos nga ginadala sa inyo sang Caritas Bacolod Social Action Foundation Philippine Standard Time alas 9:37. Tingog sang Kubos. Mga ka-AF no, sa may Carlos Hilado Memorial State University may ara ginapatigayon subong no nga mobile help desk. Ano ni siya no? Ang kaisahan grupo nga nagabulig particular na sa agrarian reform, may mga lawyer to sila no, basi kung may problema kamo about sa agrarian reform, pwede kamo to akadto ara sila sa third floor no sang Carlos Hilado iya, may mga lawyer na didto kag magkuha sang data no para sa inyo, kag may mga lawyer nga mag-entertain particular na sa problema ninyo related no sa agrarian reform. Pwede ka mo duwa kadto no kay until 3 PM pa man sila digto ya sa may Carlos Hilado. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-IF, no, kadamo sang kontrobersiya, particular na no, diri iya sa aton sa pungsod Pilipinas. But anyway, before ka magkadto, ari lang anay balaho, ipabati ko lang liwat sa inyo no, si Attorney Cristina Conti no, in relation iya particular na sa kaso sa International Criminal Court no, nga kung sa diin mga ka-AF no, timayara nakabay si wala nagdagdag sang TRO no, si ang Supreme Court no, sa kay Senator Bato de la Rosa. So gina-expect na nga may ara sang masunod nga dagdagan iya sang warrant of arrest, and at the same time gipamangkot man naton sa Attorney Cristina Conde no, in relation ini sa may Tubuso bala nga nagkalatabo nga tubala sa Tubuso 19 kung nagaplano sila after sang ilangan national fact finding, kung nagaplano sila nga ma-file sang kaso sa 79th IB no, ari ang pagpahayag iya ni Attorney Cristina Conde sa maintenance IB. Posible po, yung binibay ko po kanina ng war crimes ay selected yun sa 79 IB, 3rd IB. Kaya kailangan na po ng impormasyon dyan eh. Kasi kapag nag-file ka ng kaso, dapat kumpleto at maayos yung ebidensya mo. So bubuuin pa po ito. At aminado naman kami at obvious naman po yun na konti ang mga hawakan ng ebidensya dahil ang nag-handle ng ebidensya ang una sa crime scene ay militar na pumatay. At katulad po ito, ipapasok ko na sa top-hand operation kung saan you can clearly ensure impunity by ensuring that the perpetrators are the first seat of the crime responders as well. Ang police po, so inaabangan natin yung report ng police. Supposedly sila po mag-investigate kasi ng crimes. Ay hindi pa lumalabas yata itong report nila, isang buwan na. Kaya ulitin po namin yung request namin sa kanila. Pag-aaralan namin yun at titignan kung ano maaaring ikaso sa kanila. Tingog sang Kubos. Okay, sige. Amoy to mga ka-IF, no? Attorney Cristina Conti. Na may malaki pagsabat si Cristina, Attorney Conti. Hindi bala sila nga, ma-file kami kaso. Kundi gatipon pa sila sang mga ebidensya. At the same time, tiulaton tapan ang result niya, no? Sang investigation man sang Commission on Human Rights, no? Related ini, no? Sa Tubuso 19 incident. No? Kung bala, no?
ang pipila dire sila ang siyam, no, kung civilian or combatant. But of course, no, ang burden lies on the government, no, kahit sila ang ara sa area, sila ang first hand nga may control sa sining alleged encounter nga natabo dira sa may barangay Salamangka, Tuboso. Tiulaton ta mga KF ang pilaiya ka mga updates. Tingog sang kubos. Kadto kita mga KF, no, particular na sa sitwasyon kakaimtangan sa Senado, no. Klaro naman sa tanan, no, nga nakapungko si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President. Gambal ganing iban, no, nga bo nanon ning Senado man, no. Senate flex. Naman ang term subong nga gina-coined, no. Of course, may ara iya sang Netflix mo. Dira mo makita ang nakalain-lain nga mga movie kung gusto mo mag-subscribe. Pero subong ya ang gina-coined nga terminology, particular na sa Senado, Senate flex. Kay kadamo-damo sa mga drama nga nagakalatabo sa aton nga mga senador. Daw kalaw ay galing, no? Nga daw it seems daw showbiz bala. Daw movie siya, no? Ang natabo iya kag of course nagadegrade siya, no, sa pagpaglantaw kag pagrespeto naton bilang mga pumuluyo, and at the same time ang relationship naton between sa aton iya nga mga mamalidha sa Senado. Tingog sang kubos. But anyways, mga ka-AF, no, si Senator Alan Peter Cayetano, grabe mong, no, nagapagwa sang statement bala. And let me say nga messenger sang Ginoo, no? Permisa nagauyat Bible, no? Permisa gina-blessed, nagaluhod-luhod pa siya, no? Invoking, no, ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ukon invoking sa ngalan iya sang Diyos. While, ari mga KF ang talalupang doon, no? Gina-justify niya ang mga nagkalamatay sa war on drugs. Now, sa sining nga relation, mga KF, si Cardinal, no? Cardinal David mga KF, hamal sa kwando sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, blast Cayetano pro-life defense of Duterte drug war. Nga no? Tiyamak mo, no? Dipinsahan mo ang pag-utas sang kabuhi sang mga mostly mga pigado mga KF against sa drug war. No? Gusto mo ba i-justify eksakto ang pagpamatay without gani due process na ginatawag. Ti sa mata sang simbahan, sado kaya kabalingag, ukon hindi eksakto, wala siya nagasanto sa kasuguan sang Diyos. Ang bagay ni Cardinal David, how officials could justify death of thousands of suspect drug offenders without due process or legal protection. Dugang pa din ni Cardinal David mga KF, no? Ginawarningan niya nga ang language defending extrajudicial killing risk of normalizing violence deepening what he called a culture of death in the Philippine society. Tingog sang kubos. Kahapon nga adlaw mga ka-AF, may ara man galing tiro sa kahapon ba to? Nagalakat-lakat lang dila sa may puno banago. Nagalakat-lakat lang. Ginlabayan sang riding in tandem, gintiro, patay. Ini nga senaryo hindi ni siya isolated cases. Kaysang una pa kung may ara sang riding in tandem nga ginapamatay all over the Philippines. It seems, no, amo na yung ginambali, Bishop Ambo Davido, ginanormalize na lang ang sitwasyon. Abay da, no? Kung i-link sa banalason, no, sa investigation sa mga pulis, i-link siya sa drugs, no, addict siya, no,
Tiyan mo ni ang ginahalungan naton simbahan. No? Nga ginanormalize ang pagpamatay even hindi lamang gani related sa drug war, damo-damo sa mga activist, particular man diri sa Negros nga ginpamatay man in the guise sa sining drug war mga ka-EF. Di isa na Attorney Ben Ramos, Sara Alvarez, Tuto Patigas. Ini sila mga human rights defender nga pamatay man. So mo ni ang amo ni ang ginahambal sang aton ng simbahan. Hindi naton pagpabayaan nga manormalized ang pagpamatay diri sa pungsod Pilipinas. Now, kung ikumparan mo sa sitwasyon subong mga ka-EF, sabi mo ko kutob sang pang-akusar, just like Senator Bato de la Rosa, nagapangayo, nagapanawagan sang due process kaya natawag without mga ka-EF sa magbalikid sang ila hinimuan during the Duterte's drug war sang previous nga administration. Tingog sang Kubos. Titi si Senator Bato de la Rosa uga kaladasma saka sa Senado. Kakaladasma saka sa Senado para to evade sang pag-arrest siya sa nag-serve nga duwa pa ka babae nga taga National Bureau of Investigation. Matapos sang stage kon drama, alleged drama sa Senado, ti alas 2 ang agahon nang indulaan iya si Senator Bato de la Rosa even in the protective custody sang Senado. Tingog sang Kubos. Kay sino siya nag-upod? Sa upod yaman. Senator Ruben Padilla. Tiyan mo nang imahin subong. Sang aton iya nga Senado. Tingog sang Kubos. Ang even, ari mga ka-EF, ang Mayors for Good Governance, Mayors for Good Governance nagpahayag, particular na sa natabo sa Senado sa itong May 2025 o 2026 na pagwa ang Mayors for Good Governance. Grabe, ang balgan ilaw, habang araw-araw na maharap ang ating mamamayan sa kahirapan, mataas ang presyo ng bilihin at krisis sa pangkabuhayan. So, ginalantaw nila ang nagkakalatabo sa sulod sa Senado nga hindi. Ang balilagan, hindi ko katanggap-tanggap ang ganitong klaseng pagtalikod at pagpapaya sa atin pinapasahod ng taong bayan. Tingog sang Kubos. Hindi dapat pinoprotektahan ng isang halal na opisyal na umiiwas sa kanyang mga responsibilidad habang patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa taong bayan. It refers to kay Senator Bato de la Rosa. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, Mayors for Good Governance na amo na ang ila iya nga pagpahayag mga ka-EF. Gindugangan pagid, Gindugangan pagid, kay gusto gid nila pabutuhon remotely, kay nalagyo na si Senator Bato de la Rosa, gusto nila nga maka-participate sa debate sa sulod sa Senado. Kay hindi na makita si Senator Bato de la Rosa may ara pagidyasang ginhimo nga gusto i-amend ang rules mga ka-EF, particular na sa pag-participate sa discussion and even up to sa pagbuto iya sang pila ka mga kinahanglan nga legislation nga ipasa sa Senado. Tingog sang Kubos. Now, si Senator Ruben Padilla, sa tutuod lang, na-justify na ni mga ka-EF mong, suno sa pila gani ka mga lawyers nga hindi pwede maka-join remotely or online si Senator Bato de la Rosa. Kaya suno iya sa pagpahayag ni Attorney
makalintal, no, sa iya pagpahayag sa Philippine Daily Inquirer, mga ka-EF, no, ti unconstitutional, no, ang ining kung madlayon nga mapasa o kung ma-amend ang rules of Senate, no, to allow Senator Bato de la Rosa to join Senate session online while in hiding is unconstitutional. Sagin pang site pa diri sa Attorney Malakalintal, ang malasang lawyer, no, Supreme Court case People of the Philippines versus Salusos sang year 2000. Nga ginpahayag sang Supreme Court nga isa ka lawmaker cannot perform duties while outside the bound of the law. No. This is Senator Bato de la Rosa, mga ka-EF. No. Senator Bato de la Rosa, mga ka-EF, wanted. No. May warrant of arrest sa International Criminal Court. No. Anong iya kaso? Crimes against humanity. Sang Kubos. Hindi lang simple mo, no? Gapanago siya for 6 months. Sige, sweldo. Sige, di gasto. Ang siya, kagang iya nga mga himata, nga ginhimo iya Senate staff, no? Kung tipunon mo tanan, ang ilang nga sweldo kada bulan, galabot sobra 1 milyon. Pero wala siya iya nag-attend. Wala siya nagasulod. Nag-attend lang siya sa Senado, kinako yaman eh. Kay mabuto siya, pabor kay Senator Alan Cayetano para islan ang Senate President. Anong gain? Mangkot ganiti, ano ginang gain mo? No? Na kung may islan ang Senate President kang makapungko si Senator Alan Cayetano. Kadamo sa napamangkot nga i-risk ni Senator Bato de la Rosa, no, para lamang makabuto. Of course, no, hindi manigar sa aton, no, nga ang Senado magapungko, no, as an impeachment court, mga ka-EF. Kagkabalo kita nga si Senator Bato de la Rosa kundiin ang iya nga loyalty. And even the sitting Senate President, kabalo man ta, kundiin ang iya nga loyalty. Kaysa ni sa una ang secretary sa Foreign Affairs during the time of former President Duterte, now nga ara iya sa International Criminal Court na priso sa kaso nga crimes against humanity. Sang Kubos. Now, ang isa pa ka kontrobersyal, mga ka-AF, si Senator Robin Padilla. Remember nga sa pagpalagyo ni Bato under sa protective custody sang Senado, nag-upod siya kay Senator Robin Padilla nga salakyan. Amo nang klaro da. Hindi na manigar kay ginako mismo no Senator Robin Padilla. Now, to justify sa pag-amend sang rules nga pwede remotely makabuto, maka-intra si Senator Bato de la Rosa, no, kay kadamo sa gahambal nga hindi pwede, no. Kay ang natabo sang una during the time of Senator Leila de Lima, force majeure COVID to, nga sila nga mga senador gani pwede sila no, maka-remotely maka-join. Kung dumduman nyo, nagabalik-balik lang gani, no. Ang video kag mabatian sa na-capture nga video si Senator Bato de la Rosa samtang no nag-end na balang ilang nga discussion, no, session online, no, nagakadlaw pa gani si Bato de la Rosa, no, gambal pa siya gani nga, no, ang sarap ng buhay sa Senado, no, gusto ko to, no, etc. No, but anyway, mga ka-EF, si Senator Robin Padilla, gusto niya sa pag-justify
nga makabuto gid ti ambalyati sa una to force majeure to, no? Ti subong no may giyera sa Middle East. May krisis sa langis. No? Ti force majeure hindi bala ini force majeure. No? Pero mga ka-EF, are, no? Gin-explain no? Sa pilaya ka mga lawyers kung ano bala ang force majeure nga ginatawag. No? Pwede mo pagamay gawin ng screen, di siya? Kaya doon ka nakapot sa babaw para mas mayo-mayo ang yakwan. Hindi kaya. No, force majeure nga ginatawag. No? No? Ari di, no? Ano ang ginahambal sang force majeure sa Philippine laws? No? Sa sining ginaduso nga remote participation mga ka-EF, di magambal ka force majeure amo ini unforeseen event. No? Wala ka sang control. Just like COVID sang una, may control ka bla? Why ka to control? No? May restriction sang movement, hindi ka gani kagwa to sang una. Kaya gina-restrict ang imo nga paghiho. Hindi lamang diri sa Pilipinas, kundi sa bugos sa kalibutan. No? An unforeseen event beyond the control of parties which render the performance of an impossible. No, nga mga hilikoton, ti subong bala, force majeure. No? Although nagsaka ang presyo sang langis tungod sa giyera sa Middle East, force majeure bala ini, may restriction ba sa movement, hindi kakagwa. No? Imposible bala. No? Nga makakakanda ka mo sang sesyon, makahiring ka mo sa Senado. Imposible bala nga hindi kakadto. No? Amo ni mga ka-EF, no? So may mga legal basis diri nga ginapang site, no? Pero ang key elements lang kung magambal ka force majeure, unforeseen mga ka-EF, not expected o kung wala gina-expect. No? Nga event nga matabo para sabihin malawakan, no? Nga mga linog, bagyo, etc. Beyond our control, wala kita sang control. Ti subong wala ka bala sang control. Wala ka bala sang access sa Senado nga magkadto para physically present ang imo iya nga kaugalingon. Make performance impossible. Hindi ka ba maka-perform sa mga imo nga duty? Na kinanglanon mag-remote ka lang kaya kasi imbalay. So wala sang mga elemento. Kung mo na gani ginahambal mga ka-EF. Okay na, Chef, ha? Okay na. Wala ginahambal, no? Nga ang ginahambal ba ni Senator Robin Padilla nga hindi bala ni force majeure ay imo ni no kaluluoy kun kisa no sang kung kumbaga bala no? Amo ini subong ang komposisyon sa aton mga senador no. Agin pang butang no? Nga mga senador amo nang natawag nga daw Senate flex ang Senado no? Nga supposed to be no? Isa kahalang dun no? Nga klase sang chamber o kuno opisina kay naga-craft ka sang lahi mo mga pulisiya nagagina-craft mo nga laws and policies actually naga-epekto no? Kag may effect ini siya sa aton so diri naton makita mga ka-EF kung ano klase nga mga senador kag kundiin ang ila nga loyalty no? May loyalty bala sila sa aton bilang mga taxpayers o kon ang loyalty nila sa pipila lamang katawo kag sa ila nga personal interest. Tingog sang Kubos. Okay, sige mga ka-EF, so pati po video pulo pasinsagid, ang oras naton alas 10 na nambal ko na hindi ko makapadugay, no, kay may ara pa kita sang pila iya ka mga hilikoton, but nevertheless, mga ka-EF, natingwaan naton sa dason nga Lunes adlaw, sang aton iyang pagpangalagad, no, nga matala kay dugangan paginaton ang pila iya ka mga impormasyon nga mga dala sa inyo diri sa aton nga programa. Tingog sang Kubos.
Sige, mga ka-EF, no? Good morning sa kay Joy Rabilo. Thank you gid no sa pag-upo diri sa atong programa kag kay Ipi Hilya. Mayong agagid no dira sa inyo kag subong man kanay Nanay Magding, no? Good morning no kay Jeffrey kay Clint Nayabia, taga Araal, no? And at the same time kay Jeffrey Gonzales kag kay Flor Gaspar Abaring. Kag subong man kanay Nanay Magding da dira sa may Barangay Malingin, Bagu City, maayong aga. Tingog sang kubos. Mga ka-EF, no, wala na kita sang oras dire iya sa aton nga programa. Upod sa bugos sa katapuan sang DYAF 1143 CM Bacolod, kagupod sa bugos sa katapuan sang Caritas Bacolod Social Action Foundation. Sa gihapon ini ang inyo alagad Raymond Pandandoyan nga nagasiring kabay pa ang Dios sang paghidait, pagigugma kag gustisya, magaluntad sa aton tanan. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.